A very, very fine young woman. I'm so excited for her. Nakausap ko siya kanina and I want to share that also here pag nakakwentuhan na natin siya. She has an exciting film coming up. Makakasama sa Metro Manila Film Festival. Let's call in Forever Kapamilya, Francine Diaz. Hi, Chin. Have a seat. Bati ka muna sa ating mga kasamahan sa press. Hello po, everyone. Magandang araw po sa inyo. Asan na yung, parang nag-tone down na si Chin. Kanina nung nagkukwentuhan kami, ang taas ng energy niya eh. Iba pala yung atmosphere dun sa stage with the bosses, Kuya MJ. Let's talk about it. Oh my God. Yun nga po, gaya ng sabi ko kanina, parang ang hirap makahanap ng tamang words sa nafe-feel ko ngayon. Kasi ang daming obstacles talaga to get here today. Parang, grabe, answered prayer tong araw na to. Lahat ng meron ako ngayon since yesterday. I know it's a blessing. Wait, I have to say it. Who styled you? You look so beautiful. Ang ganda. Who styled you? Thank you. So for my hair, it's Mama Brent Sales. Of course, Brent. And for my makeup, it's always Arby Chanko. Wow. And for my damit, it's my stylist, Drew Lasha. Okay, iibahin ko lang ang ating setup. We have a photo. Let's have a photo. Tayo ka muna dito. I can't not help but notice it. Ang ganda-ganda ni Chin. Diba? Let's have a photo. Huwag ma-excite mag-upload, ha? Sorry, inuna ko yung photo. Ang ganda-ganda ni Chin today. Other side, Chin. Other side. There you go. All right. Ito na. Kwentuhan na tayo. Chin, congratulations. But before we talk about your MMFF movie, see, din niya yung reaction ni Chin. Sobrang excited. What projects are you working on now that you renewed your contract with ABS-CBN? Sa ngayon po, hindi ko pa po muna masasabi. Opo, kasi very confidential. Baka mapagalitan ako ng mga I know. But I'm sure it's gonna be exciting as Dirty Linen. I hope so. Ang alam ko lang po talaga is well, may napag-usapan lang kami ni Direk Lauren. Pero other than that, wala pa po ako talagang ma-share sa ngayon kahit gusto kong magkwento. I know. So, alam mo, ang isa lang ang ma-share ko today. Go ahead. Sige, i-share mo na yan sa amin. Sorry. No, kasi syempre, ang laking bagay po para sa amin ni Seth na mapabilang ang My Future You sa MMFF. And considering na first movie po namin yun on the big screen. So, kahit na pressured kami, mas excited kami to do the promos, to share our hard work. Right. Kasi binigay namin 101% dito. So, I'm sure. Sobrang excited kami pero sobrang kabado rin kami. I know. Pero, let's emphasize that. It's your first movie. And your first MMFF. Tapos ang line-up pa ngayong MMFF na to, it's the 50th. Grabe. I'm sure nagtatatalon ka sa tuwa kahapon. Ay, kung alam nyo lang po, yung kwarto ko talaga bumaliktad siya. Promise. As in, para ako nananaginip. Parang hindi ko ma-feel yung sarili kong katawan. Kahit na naghilamos na ako, nagbasa ako ng mukha ko. Talagang nanginginig yung kamay ko. Para siyang, sana kung panaginip to, hindi na ako magising. Wag Parang naman, ganon. wag naman. Ganun lang yung explanation ko. Parang ganun yung pakiramdam sa sobrang saya namin na matanggap yung greatest news na yun. We still wanna see you from zero to beyond. From zero and beyond. Zero and beyond. Yes. Okay, let's start na our Q&A with Kiko first. Kiko! Hi! Hello po. Congratulations. Thank you. How do you feel na yung blessing one after the another blessing? Grabe! Lakas mo kay Lord, ha? Lord, pagpatuloy niyo lang po. Yun po ang masasabi ko. Pero syempre, grateful po ako sa lahat. Kasi syempre, ang agang pamasko para po sa akin, sa totoo lang, na may share ko na naman sa family ko, sa friends ko, at sa lahat. And yung film po na to, akala ko nga po baka next year pa kami dahil medyo ang dami nga ring setbacks, Kuya MJ. So now, ang masasabi ko, tong movie na to, it's also a Christmas gift for everyone. Follow up ko na rin. Go ahead. Kasi MMFF, medyo malaki yung mga lineup ng mga artista na kasali this time. Handa ka ba dun sa competition level? May ganun kasi eh. May Vice Ganda, may Lorna Tolentino, may Juday, may Ate V. Paano? Ikaw ang pinakabagets.
Sa totoo lang po, hindi ko naman po yun masyadong iniisip. Kasi nakafocus po talaga yung isip ko ngayon at yung feelings ko sa na-nominate kami na official entry yung My Future sa MMFF. So, dun pa lang po, pakiramdam ko nanalo na kami. Kaya po, anumang mangyari, manalo man, dagdag blessings yun ni Lord. Pero kung matalo, it's okay. Ang mahalaga po sa amin, nakita kami na recognize yung hard work namin. Alright, thank you, Kiko. Thank you. Kaya yung mga Francet fans dyan, abay, magiging busy kayo ngayong Pasko. Yes. Di ba? Mag-iikot Yes. si Chin, si Seth, sa mga malls, Sa lahat, makikita niyo po, present kami dyan sa lahat. Abangan nyo sila sa Kilometer Zero. Andun sila dyan. For sure. Next, Brian. Brian, go ahead. Hello po. As someone na nagsimula sa industriya bilang isang child actress po, what advice would you give to child actors today na ina-aspire na maabot yung labot ng isang Francine Diaz po? Grabe naman po yun. Para po sa akin, di naman po sa masyado nagpapaka-humble. Para po sa akin, marami pa rin akong gustong maabot at kailangang abutin. Pero siguro po ang advice na maibibigay ko rin po sa kanila, kung ano rin po yung mga itinuro sa akin ng mga senior actors, na co-actors ko, which is maging marespeto kahit saan ka dalhin. At maniwala ka sa sarili mo. Never give up. Pero ang pinaka-importante po talaga doon, lalo ngayon mas na-realize ko, yung respeto sa lahat ng makakasalamuha mo. Kasi I believe yung kindness na yun, yung pagiging respectful mo na yun, yung magdadala sa'yo sa taas. And everywhere you go. Alright. Pang beauty queen yung sagot. Grabe naman to si Carlos Aragon is next. Carlos? Yeah, congratulations, Francine. Thank you. You said this is an answered prayer. Yes. Yeah. In your years with Star Magic, how was it change your life? How did it change your life being with Star Magic? Tremendously. Grabe. Sobrang grabe yung pagbabago ngayon na biglang nag-flashback sa akin. Kasi I still remember the day na sinabi sa akin na ipapasok ako sa Star Magic. Talaga? Ilang taong ka nun? Hindi ko po matandaan kung ilang taon ako noon, pero tanda ko na elementary pa ako noon and kakatapos lang ng school ko. Tapos, sasabay ako sa kaklase ko noon sa service para hindi na ako magbayad kasi wala akong pambaon noon eh. And then, nakita ko yung text sa akin noon ni Mama na may meeting ka daw sa Star Magic bukas. Now, saying na parang gusto ka nilang kunin. And then from that moment, ang dami ko nang inimagine na mangyayari sa akin. Ang dami ko nang pinagdasal na sana mangyari at ngayon nangyari siya sa akin. Kaya ang masasabi ko, yung pagiging Star Magic baby, hindi lang siya yung for the image eh. It's more than that. Para sa akin, nung araw na kinuha ako ng Star Magic, yung araw din na nagkaroon ako ng maraming opportunities na nagbigay sa akin para matulungan ko yung pamilya ko. And hindi ko rin in-expect na kaya ko palang mag-inspire ng ibang tao. At simula doon, na nagkaroon ako ng interactions with the supporters, sinasabi nila sa akin kung paano yung impact ko sa kanila. So I would say, parang grabe yung pag-ikot ng mundo ko nung araw na yun. Masasabi ko na yung Star Magic, they helped me to achieve my dreams and the dreams that I have for my family. Thank you, Carlos. I think, Shane, habang nagkasalita ka, no, parang nagka-flashback din sa akin na parang your journey is just beginning. Yes. Kasi po kanina, nagkwentuhan po kami ni Chin kanina. Medyo parang naramdaman ko yung may mga na-share po kasi si Chin sa akin kanina. And then, ngayon ko lang nare-realize, Chin, na parang grabe yung pinagdaanan mo rin, no? When you were starting, you were Yes. part of Gold Squad, then you become your own self, your own Yes. woman. Everything was really part of your journey up to Yes. this point. Yes. At wala akong pinagsisisihan na nangyari sa buhay ko. Kasi now mas na-realize ko na kailangan ko yon Tama. para mapunta ako sa ganitong punto sa buhay ko at
kinailangan ko yun para makilala ko rin yung sarili ko. Masipag nag-aaral ngayon. Yes. First year college? First year college. See? Pinag-juggle niya yung kanyang studies and work. Yes. Mensahe mo na lang, Chin, sa lahat ng fans mo na who are eager and so excited to see you back on the big screen and on TV. Oh my gosh. Okay. Ayoko kasi na parang maging cliche masyado yung message sa kanila dahil ang daming beses na rin na natanong ako anong message ko para sa mga supporters ko. This time, I would like to say salamat sa paniniwala na meron kayo sa akin. Ito pala, inanap. Salamat sa paniniwala na meron kayo sa akin, sa pagmamahal na kung paano kayo magmahal sa akin, parang pamilya na rin. At yung ganong klaseng pagmamahal, walang katumbas yun. Kaya ngayon that another blessing has been given to me, I am so ready to share it with all of you guys. And gaya nga na sinabi ko kanina, Kuya MJ, I am excited, I am thrilled to be back in doing what I love most. I am so ready. Grabe. Wala akong masabi. I'm so excited.